Sinabi ni Nicholas. Na basta kapag ako, sa gabi ng kasal natin, makakuha ng lihim na sinaunang formula galing kay Nathaniel Russell at ibigay ito sa kanya, iiwan na namin ang agawan ng kapangyarihan. At mamumuhay na lang kami ng tahimik, magpakailanman. Nicholas, nakuha ko ang formula ni Nathaniel. Umalis na tayo dito. Nicholas, anong ginagawa mo? Talagang may paraan si Mr. Griffin. Kahit ang proud na tagapagmana ng Thornton naging sobrang baliw sa'yo, kaya nakuha niya ang lihim na formula mula kay Nathaniel, ang Grim Reaper. Dahil sa tapat na pagmamahal ni Miss Thornton, kayang kontrolin ng Hidden River Organization nang walang kahirap-hirap ang lifeblood ng pharmaceutical industry. Nicholas, hindi ako nag-atubili makaranas ng kahihiyan. Tumakas sa gabi ng kasal ko, traitor sa pamilya ko at lahat ng dangal. Itinaya ang buhay ko para nakawin ang formula ni Nathaniel para sa'yo. Tapos ibibigay mo lang sa mga ganit na kriminal na to? Kasi tanga ka lang eh. Sobrang desperado ka sa libreng pagmamahal. Bukod sa pagtulong sa akin nakawin yung formula sa estate ni Nathaniel, walang kwenta yun. Mr. Griffin, dahil binigay na ng babaeng yan ang formula, wala na siyang silbi ngayon. Ba't mo pa siya dadaldalin? Patayin mo na lang. Hindi pwede. Perfect siyang pain para sa malaki. Si Nathaniel ang may control sa pharmaceutical industry at hawak niya ang malaking kapangyarihan. Obsessive siya at sobrang ruthless. Sa gabi ng kasal niya, tumakas ang asawa niya, dala ang formula para mag-elope. Siguradong magiging katatawanan siya ng buong syudad. Siguradong galit na galit siya sa iyo sa labas. Pero sa loob-loob niya, nababaliw siya, hinahanap ka kahit saan. Sabihin mo nga, kung alam niyang nakakulong ka dito, magbabaka sakali ba siyang pumunta mag-isa para lang mamatay? Nananaginip ka. Ninakaw ko ang formula niya, sinira ko ang kasal niya, at ginawa ko siyang katatawanan ng mundo. Galit siya sa akin hanggang buto. Hindi siya papasok sa trap na ginawa mo. Hayaan mo siyang makita sa sarili niyang mata. Ang impyerno ng buhay mo dito. Ito ang gasolina na magpapadala kay Nathaniel sa kabilang buhay. Nathaniel, ano man ang mangyari, huwag kang pupunta. Trap ito. Nandito siya. Nathaniel, bakit ka pumunta? Lord Nathaniel, mahabang daan pa ang impyerno. Paalam. Nathaniel, umalis ka na, ngayon. Sabay tayong aalis. Hazel, bakit ka biglang nakatulog? Natakot ka ba? Nicholas, Pasensya ka na sa pinagdaanan mo. Si Nathaniel, yung Grim Reaper na yon, hindi makakapayag ng ganito. Kailangan nating umalis ngayong gabi. hindi ako namatay sa sunog. Bumalik ako sa mismong gabi ng kasal ko. Hazel, ang security ng Russell Manor, nasa likod lang natin. Ibigay mo na sa akin ang scroll na nakuha mo sa Russell Manor, at ako na ang mag-iingat ng sikreto ng formula. Kung may mangyari man, babantayan ko iyon kahit kapalit pa ang buhay ko. Dati, naniwala ako sa mga kasinungalingan niya. Ibinigay ko ang top secret na formula, tapos nadamay ko pa si Nathaniel, at namatay kami pareho sa sunog. Hazel, isipin mo ang mas malaking bagay. Huwag ka na maging matigas ang ulo ngayon. Hazel, nawala na yon. Yung marurumi mong kamay, hindi bagay hipuin ang mga gamit ni Nathaniel. Hazel, tingnan mo naman tayo ngayon. Tumakas ka na rin sa kasal. Bukod sa akin, sino pa bang gugusto sa'yo na ganyan nawasak? Ibigay mo na ang formula. Maski death by 1,000 cuts, magaan pa para sa'yo. Malandi ka. Habulin niyo siya. Nathaniel, ibinuwis mo ang buhay mo para sa akin noon. Ngayong buhay ko na ito, hinding-hindi na ako magiging parang utusan ulit. Hazel, tapos ka na ba gumawa ng eksena? Sa kalagitnaan ng gabi? Anong nangyayari sa'yo? Ibigay mo sa akin ang pagganyo. Bumalik ka sa akin. Pwede ko pang magkunwaring walang nangyari ngayong gabi. Babalik? Para patuloy mo akong gamitin? Para simutin mo ang lahat sa akin? Ano bang ibig sabihin nito? Pakulo lang ba ito ng pa-hard to get? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagnakaw ng sinaunang formula ni Nathaniel Russell. Ikaw ang lumapit at nagmakaawa sa akin na ilayo kita. Huwag mong subukang magkunwaring mabait ka ngayon. Ang pagtanggap ko sa'yo ay higit pa sa nararapat sa'yo. Nabulag ako nang magtiwala ako sa tulad mong walang hiya. Nakikipagsabuatan ka sa kriminal na sindikato. Tinatangkang ibenta ang mga top secret na formula. Pinabantaan mo ang kapayapaan ng mga tao.
Halos kataksilan na ang ambisyon mo. Siyempre, ang reputasyon ng tagapagmana ng pamilya Thornton, hindi lang pala pangpakitang tao. Dahil nakita mo na ang lahat at ipinipilit mong magpakamatay, tapos na akong makisama sa laro mo, iabot mo na ang pergamino. Siya naman, huwag palampasin. Sirain ang mga kamay niya. Gusto kong makita. Kung itong mayabang na batang henyo sa medisina, kapag wala ng silbi, matigas pa rin ang ulo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lorenzo. Pagputol ng ugat, yan ang linya namin. Mga pare, hawakan niya ng mahigpit. Hilain niyo ang mga kamay niya. Subukan niyo akong hawakan. Tingnan natin. Security ng manor ng Russell ito. Umatras kayo. Putang ina. Paano siya nakakahabol ng ganito kabilis? Pigilan niyo siya. Harangan niyo siya. Hazel, nilason kita gamit ang lason ng kanluran. Hindi ka na magtatagal. Patayin mo sila. Huwag hayaan na may mabuhay. Miss Thornton, kung ganyan ka umiyak, dahil ba sa wasak mong puso, dahil sa tumakas mong kasintahan na hindi pa sigurado ang kapalaran? O natatakot ka bang mapunta sa mga kamay ko, sa mga kamay ng tagapagbitay, nasisira sa lihim ninyong pagtakas? Nathaniel, iuwi mo na ako. Senyor Nathaniel, patay na lahat ng mga assassin. Pero nakatakas si Nicholas. Narinig mo ba yon? Swerte talaga ang mahal mo. Ginamit ang lumang formula bilang pain at binuhat mo pa ang sarili mo papunta sa akin. Victoria Tiamzon, ang strategy mo para magtagal ay sobrang detalyado. Kung gusto ko talagang makasama si Nicholas Griffin, hindi ako tumalon mula sa karwahe at sinaksak ang mga kabayo kanina. Napakabulag at tanga ko noong nakaraang buhay ko. Sa buhay na to, ako mismo ang sisira sa katawan ni Nicholas. Ganon ba? Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Ako, Hazel Thornton, nangangako na sa buhay na to, sa tabi lang ni Nathaniel ako, hindi ako magtataksil. Kung pagtataksilan ko siya, puputulin ko ang sarili kong mga kamay at ugat, habang buhay na hindi makakalakad, wala nang paraan para tumayo ulit. Akala mo ba ilang patak lang ng dugo? Mapapaniwala mo na ako sa'yo? Hawak mo ang kutsilyo. Kung tingin mo umaarte lang ako, hiwain mo ako ngayon. Kung hindi mo magawa, habang buhay mo na akong kakapitan. Uwi na tayo. Hazel, hinahanap mo talaga ang gulo. Honey, masyado kang tense. Gusto mo bang magpalamig muna? Ang tibok ng pulso ay galing sa kakaibang lason. Malinaw na sinabi ni Nicholas na ako ang naging biktima ng impeksyon. Pero wala ni isang bakas ng anumang lason sa katawan ko. Sa halip, lahat ng ito ay napunta kay Nathaniel. Pwede bang kinuha niya ang lason mula sa katawan ko at inilagay lahat sa sarili niyang dugo? Tumigil ka diyan. Bitawan mo ako. Kung aalis ka sa bridal suite ngayong gabi, bukas, pag-uusapan ng lahat sa Russell Manor na mag-asawa lang tayo sa papel. Dahil pinagdaanan mo nga lahat para ibalik ako dito, talaga bang bibigyan mo sila ng chismis? Chismis? Kanina lang, ninakaw mo ang formula at tumakas kay Nicholas. Hazel, saan ka humuhugot ng lakas ng loob para isipin mong gugustuhin ko ang babaeng puro kasinungalingan? At ang puso ay nakalaan sa ibang lalaki? Umakyat na ang lason sa sistema niya hanggang sa buto. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Nagkamali ako. Simula ngayon, ako, si Hazel Thornton, buo kong katawan at kaluluwa, iyon na lahat. Tigilan mo na ang mga laro mo.
Kung laro man ito o hindi, bakit hindi mo subukang alamin mismo? May trabaho pa ako. Mag-ingat ka. Matigas talaga ulo mo, ano? Ayos lang. Marami pa akong oras. Matrona, maaga umalis si Gabriel Cabrera papunta sa departamento ngayong umaga. Sabi niya, abala siya sa trabaho, hindi siya babalik sa mansyon ng ilang araw. Lahat ng tao sa Russell Manor, pinagtatawanan ka ngayon. Sabi nila ininis mo si Gabriel Cabrera sa gabi ng kasal ninyo, at pinalawala ka niya pagdating mo pa lang. Huwag mo silang pansinin. Ikandado ang gate mula sa labas. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral ng medisina ko. Kung wala ang utos ko, walang sino man ang pwedeng magbukas ng pinto. Kung mananatiling sarado, lalo lang silang magkakaroon ng dahilan para siraan ka. May masasabi pa rin ang mga tao kahit anong mangyari. Hayaan mo lang silang mag-chismis. Basta ako ang matrona Russell, ang chismis na yan hindi kayang saktan ako kahit kaunti. Isara ang pinto. Bilang pinakamagaling na tagapagmana sa henerasyong ito mula sa isang sentenaryong dinastiya ng medisina, kilala ko ang bawat halamang gamot na meron. Nabihasa ko na lahat ng teknik ng karayom, luma man o bago. Pero ang western toxin na nakatago sa dugo ni Gabriel Cabrera, sobrang kakaiba at matindi. Ang tagal ko na itong sinuri, pero wala pa rin akong nakukuhang solusyon. Walang sagot ang mga karaniwang libro sa medisina. Ngayon, ang tanging makakaligtas kay Gabriel Cabrera ay ang mentor na yon. Ilang taon na ang nakalipas, hinabol ng mga delikadong kriminal ang mentor ko. Nabulag siya at nawalis ang mga niya. Halos nawala na ang world-class na kakayahan niya sa medisina. Nagkataon lang na napadaan ako at nailigtas siya. Simula noon, nanirahan lang siya ng palihim. Iniiwasan ang anumang kontak sa labas. Ako lang ang pinagkakatiwalaan niya at tinutulungan niya ako. Ako lang ang talagang maaasahan ko. Isang tagong master. Mentor, pasensya na po, istorbo na naman ako. Lasong malubha ang bumalot sa asawa ko. Ilang araw ko nang iniisip. Inuulit-ulit ang iba't ibang paraan ng acupuncture, pero wala pa rin akong magawa. Kaya nandito ako para humingi ng payo ninyo. Para sa isang mayabang at talentadong tagapagmana ng isang medical na pamilya katulad mo na mahirapan, ibig sabihin, hindi basta-basta ang lason ng taong iyon. Isang misteryosong teknik ng parasite yan. Matindi ang lamig ng lason. Karaniwan, natutulog lang sa mga ugat at buto, walang pinapakitang senyales. Pero kapag nadikitan ng init, nagwawala, diretso agad sa puso. Kapag pinilit mong ilabas gamit ang matinding gamot, hindi lang hindi gagana, malalason pa ang puso. Nakakamamatay at walang gamot. Alam ko na agad nung narinig ko. Yan na ang pinakadelikadong lason, ang bone-eating ice parasite. Ang parasite na ito, sobrang komplikado. Pinapakain ng lamig at nagkukubli sa mga ugat. Kapag ginamitan ng gamot para ilabas, matindi ang ganti niya. Kailangan mong gumamit ng rare na young ingredients para maghanda ng medicinal bath. Gamitin ang init bilang pain para mahikayat ang ice parasite na lumabas mula sa malalim na ugat. Salamat po sa payo ninyo, mentor. Alam ko na kung paano ito aayusin. Ginamit ang herbal na paligo bilang pain, pinagsama sa ancestral acupuncture ng pamilya Thornton na dragon style para selyohan ng heart meridians. Malinaw na ang daan para maalis ang lason, pero ang manggagamot ay kailangang magsalo ng paligo kasama ang pasyente. Sa matinding, malapitang masahe, doon lang matatanggal ang malamig na lason. Sa kahit anong tingin, parang sinasamantala ko si Nathaniel sa lunas na to. Pero sa nakaraang buhay ko, kaya ibuwis ni Nathaniel ang buhay niya para sa akin. Itong konting benepisyo, talagang kukunin ko na. Si Emilia Pastores ay matagal nang nasa ospital. Mukhang alam niyang sira na ang pangalan niya, kaya nahihiya siyang magpakita. Pero bata pa lang, kami na ni Kuya ang magkasama. Bakit siya galit na pakasalan si Emilia Pastores? Tumakas siya kasama ang ibang lalaki. Pero halos di pa makapaghintay si Kuya na ibalik siya. Miss, pakikalma lang po. Emilia Pastores, ikaw talaga, bakit mo ko minamata? Sabi nila sa gabi ng kasal, ni hindi raw natulog si Nathaniel. Lumabas lang siya sa manor para sa negosyo. Magtiyaga ka lang, darating din sa'yo ang posisyon ng mistress balang araw. Hindi na ako makapaghintay. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang basta chismis ang makakasira kay Emilia Pastores. Bukas ang showcase ng gamot sa Russell Manor. Dagdagan ko pa ng init ang sitwasyon. Madam, wala naman dito si Lord Nathaniel. Bakit ka pa pumunta rito para lang mainis?
Dahil wala si Nathaniel, tamang-tama para pumunta sa patibong na to. Bakit ka pa rin nakakangiti? Hinintay lang ni Miss Harrow na mapahiya ka. Tara na, tignan natin kung ano ang balak ng pinsan mong yon. Kung tatanungin niyo ako, dapat pa rin si Miss Harrow ang humawak ng mga patakaran sa kalakalan ng gamot para kay Lord Nathaniel. Tumakas si Hazel sa gabi ng kasal niya. Sira na ang reputasyon niya. Wala siyang karapatan hawakan ang kalakal. Di ba? Tignan nyo naman kung gaano kalaki ang pagtitipon ngayon. Tas ni si Lord Nathaniel, di nagpapakita. Halatang ikinahihiya talaga siya. Ayaw pa nga siyang kilalaning asawa. Mga tito, maghinay-hinay po kayo magsalita. Maaaring naguluhan si Madam, pero parte pa rin siya ng Russell Manor. Abala lang po si Lord Nathaniel sa opisyal na gawain. Kaya po ako na mismo ang humihingi ng paumanhin para kay Madam. Huwag po nating sirain ang gabi. Si Miss Harrow talaga masyadong mabait. Hazel, matapos ng lahat ng inihanda ko ngayon, tignan natin kung paano ka pa makakalusot. Dumating na ang ginang ng Russell Manor. Yung paghingi mo ng tawad kanina, para kanino ba yon? Madam, bakit ka nandito? Akala ko dahil wala si Lord Nathaniel, magpapahinga ka lang sa bahay. Pagtikim gamot ng Russell Manor to. Kung wala ang ginang ng bahay, dapat ba iba ang nangangasiwa? Sandali lang. Ngayong araw ang pagtikim ng gamot at mahigpit ang mga patakaran. Ako ang pinag-utusan para mamahalas sa piging. Ayon sa ating nakagisnang tradisyon, kailangan ko munang hilingin kay Madam na unahin muna ang ritual ng pagtikim ng gamot bago umupo sa pangunahing upuan. Para wala nang ibang magreklamo. May tao. Ihanda ang mga mangkok ng gamot. Itong 4 na mangkok ng tubig ay pinaghaluan ng 4 na uri ng halamang gamot. Snow lotus, lingzi, cinnabar, at purple lingzi. Talagang dali sa yatama ang mga ito. Pinakaangko para sa pagsubok ng totoong pagkatao. Alam naman ng lahat, ang pinakamalaking kahinaan ng manggamot ay ang maruming hangarin. Kung nadungisan ng korupsyon, may masamang puso, o kaya ay moral na mapanghinala, kapag bahagyang mahawakan lang, ang malinis na tubig ay magiging madilim at itim. Sinusuot ito ni Kapag Matiwari. Kapag hinawakan ng isang tapat at inosente, mananatiling malinaw ang tubig. Ganun pala. Hindi lang ito pagsubok sa medisina. Halatang pampublikong paghusga ng ugali ito. May balitang kumalat na tumakas si Madam. At ang asawa niya. Kung talagang madumi ang puso niya, siguradong magiging marumi ang tubig. Sunod-sunod ang chismis dito sa bahay. Kaya lahat ay kinakabahan. Si Madam ang kilalang tagapagmana ng isang legendary na manggamot. Lisensyado ang ugali niya, walang bahid. Kaya naman siguro gusto niyang magpatest sa harap ng lahat para patunayan ang pagiging inosente niya. Tama ba? Sinadya mo talagang pahirapan siya. Malinis si Madam, walang kapintasan. Bakit kailangan niya magpatunay sa harap ng publiko? Sobra naman talaga to. Kung sobrang guilty si Madam para hawakan yun, hindi ko naman siya pipilitin. Pero kung bigla siyang umatras ngayon, talagang nakakaduda. Baka may katotohanan nga? Ang mga chismis. Dahil nag-aalala ka para sa akin, dapat makipagtulungan na rin ako. Madam, huwag na huwag kang papayag. Bitag na ang ginagawa nila. Lumayo ka muna. Alam ko kung anong ginagawa ko. Honey, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ako nang bahala dito. Ang suot ko ngayon ay ceremonial dress. Sobrang bigat. Kaya hirap akong gumalaw. Kailangan ko ang tulong mo. Para sabay nating subukan ang gamot. Sabay nating patunayan ang inosente natin. Karangalan ko ang makatulong kay Madam. Madam, bakit ka tumigil? Baka naman guilty ka. At natatakot kang hawakan ang malinis na tubig. Bakit ka nagmamadali? Gustong-gusto mo bang mapatunayan na guilty ako? Kung ganon, ikaw na mauna. Gusto kong makita, pag nilapat mo ang daliri mo, kung gaano kadumi ang malinis na tubig. Pagkatapos, Talagang naging malabo ang tubig. Hindi ba sinabi mo na ang may hindi dalisay na puso lang ang nagpapalabo sa tubig pag hinawakan nila ito? Kanina, si Miss Harrow paulit-ulit niyang pinilit. Nasubukan ang integridad ng ginang. Sa huli, lumalabas na si Violet Harrow mismo ang may masamang intensyon. Hindi pwede. Inaakusahan ninyo ako ng walang dahilan. ang pamilya Thornton ay gumagawa ng medisina sa loob ng maraming henerasyon. Ang pagkilala sa gamot at mga palatandaan ay basic na kasanayan para sa amin. Ang 4 na mangkok na spring water ay malinaw na malinaw. Palihim kang naglagay ng pampalabo at hinintay mong hawakan ko sila. Ginamit mo yon para palabasin na hindi dalisay ang puso ko at sirain ang reputasyon ko. Pinahiya mo ng lantaran ang asawa ng Russell Manor.
at siniraan ang ginang ng bahay. Sa ganyang kasamang plano, sino nga ba ang tunay na may hindi dalisay na puso? At maduming isipan? Ang dahilan kung bakit lumabo ang tubig ay dahil sa konting pulbos. Ginugugol ko ang buhay ko sa paggawa ng gamot na pangtanggal ng lason. Ang mga daliri ko ay may natural na langis na neutralisasyon sa kemikal. Konting hawak lang sa ibabaw, natutunaw na ang pampalabo. Lumubog ang dumi, at kusang lumilinis ang tubig. Klaro na ang katotohanan. Ang ginang natin ay inosente at walang kapintasan. Diyos ang saksi ko. Pero, Miss Harrow, ikaw ang may masamang kalooban at sinadya mong siraan siya. So siya pala ang may gawa ng lahat. Muntik ko ng maling mahusgahan si Madam Russell. Para mag-set up ng ganitong bitag sa harap pa ng lahat ng bisita. Grabe ang karakter mo, nakakahiya ka. Ang medical gala, dangal ang una dapat. Pabayaan mong puso mo ang magpatunay. Itong rito ng katapatan. Ikaw ang huling tao may karapatang magsalita tungkol dito. At siguradong hindi ka rin dapat magsagawa nito. Okay lang. May pag-asa pa ako. Madam, sana mapatawad mo ako. Masyado akong makitid ang isip at seloso, nabulag ako ng inggit. Ang dami kong naidulot na abala sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Hindi na kailangan ng formalidad pa. Ang ingay ng handaan. Sigurado akong pagod ka na. Sa bigat ng suot mong damit, madam. Bakit hindi ka pumunta muna sa lounge sa likod na tahimik? Nakapag-prepare na ako ng pampakalma na tsaa. Totoong gusto kong bumawi sa'yo. Pwede ko bang hilingin na? Samahan mo ako doon para magpahinga ng kaunti? Dahil mukhang tapat ka naman, at mukhang taus-puso ang paghingi mo ng tawad, pupunta ako at magpapahinga sandali. Madam, may hindi tama dito. Huwag kang pumunta. Ayos lang. Gusto ko lang makita kung ano mangyayari. Sumunod ka lang kay Madam. Kung may magtangkang saktan si Hazel kahit konti, ikaw na agad ang bahala. Ma'am, maupo po kayo. Baka pagod na po kayo. Hehe, uminom muna kayo ng tsaa. Makakatulong yan para makarelax kayo. Ito ay pampatakam na ginawa para malito ang isip. Talagang pinaghirapan ni Violet na dalhin ako dito sa lounge na ito. Halata namang may masama siyang balak. Dahil ganyan kadeterminado si Violet magunwari? Sasakyan ko na lang to hanggang dulo. Ma'am, humiga po muna kayo at magpahinga. Ako na bahala sa labas. Walang mang-iistorbo sa inyo. Asel, tignan natin paano ka makakalusot dito. Taos puso akong humingi ng tawad kay ma'am, pero naging pabaya siya at walang hiya. Kunwari lang nagpapahinga, nagtatago pala ng lalaki. Binababoy ang pribadong kwarto. Hindi maaari. Hindi naman mukhang ganyang klase si Ma'am Russell. Tama ka? May mali talaga dito. Masama ang dugo sa lahat ng ito. Hindi tayo dapat maniwala agad sa sinasabi ng isa lang. Lahat, sumunod kayo sa akin. Nasa loob lang ng lounge ang tao. Aabutan natin sila mismo sa akto. Malinaw ang ebidensya. Anong nangyayari dito? Sinabi ni Ma'am na siya na bahala. Matalino din siya. Hayaan mo siyang tapusin to. Bantayan niyo lang sila. Nahuli talaga sila sa akto. Wala nang lusot si Ma'am Russell dito. Grabe, nagawa pa talaga niyang gumawa ng iskandalo. Wala na siyang respeto sa sarili. Nakakahiya talaga. Hazel, may relasyon ka sa iba pang lalaki. Binababoy mo ang Russell Manor. Hindi ka karapat-dapat maging may bahay ng Russell Manor. Ang pangit ng gimmick na to. Si Violet din ang sumira sa sarili niya sa palabas na to. Sirang-sira si Hazel dahil sa kanya. Sayang lang, sobrang talino niya, napahamak tuloy sarili niya. Nagkamali siya ng kalkulasyon. Grabe, ang tindi ng eksenang nahuli sa akto ng pagtataksil. Halos hindi ko na nahabol. Ikaw? Paano ka napunta dito sa labas? Yung taong pilit mong nilagay sa bitag. Hindi naman ako yon. Di ba yun ang personal na kasambahay ni Miss Harrow, si Wendy? So, ang totoo pala, kasambahay talaga ni Miss Harrow at yang hampas lupang si Bobby Myers ang may sikretong relasyon. Imposible. Hazel, ano na naman tong ginawa mo? Kayo rin ang may gawa nito sa sarili nyo. Nagkunwari kang nagsusorry. Nilinlang mo ako para mag-isa akong pumasok sa kwarto, tapos nilagyan mo pa ng kung ano ang inumin ko. Pati kasambahay mo. Inutusan mong magbantay sa may pinto.
Pinlano mo na lahat? Maliban lang sa isang bagay. Hanapin nyo. Hindi ako papayag na basta-basta lang mapasok sa bitag nyo. At sirain nyo ako. Ikaw ang naglagay ng kung ano sa inumin. Ikaw ang nagbuo ng plano. Ikaw rin ang kumuha sa hampas lupang yon. Sa huli, kasambahay mo rin mismo ang nakahandusay dito sa halip na ako, kasama ang hampas lupang binayaran mo, magka-share ng kama, at pinagtatawanan ngayon ng lahat sa kwarto. Sir, lahat ng ito ay ideya ni Miss Harrow. Inutusan niya ako na mag-abang sa labas para tulungan siyang ipitin ang ginang ng bahay. Nakatayo lang ako sa labas ng pinto. Bigla na lang akong nawalan ng malay. Pagkamulat ko, nakahiga na ako sa sofa. Wala na akong ibang alam. Ang pagsisinungaling at paninira sa ginang ng bahay at pagtangkang guluhin ang seremonya ng angkan. Hindi mapapabulaanan ng ebidensya. Ikulong si Violet sa annex hanggat walang utos mula sa akin. Hindi siya pwedeng lumabas kahit isang hakbang. Sandali! Kailangan kong makita si Prinsesa Donna. May mahalaga akong gustong iulat. Tungkol ito sa mismong pundasyon ng Russell Manor. Hindi ko siya nagawang pabagsakin kanina, pero may mga alas pa akong hawak. Pagdating ni Prinsesa Donna, sigurado akong masisira ko na siya ng tuluyan. Dumating na ang kanyang kamahalan Prinsesa Donna. Nagpadala ng agarang mensahe si Violet. Paulit-ulit akong pinayahang pumunta. Sabi niya, may malaking palabas raw dito sa manor ngayon na magpapalawak ng mga mata ko. Mama, Tita, saktong-sakto ang dating ninyo. May ilalantad akong krimen ngayon. Isang krimeng magpapayanig sa buong Russell Manor. Ha? Anong malaki at bigla ang pangyayari? Pakinggan natin. Seryoso to. Sandali lang, tita. Nagpadala na ako ng tao para maghanap sa bridal suite. Darating na ang ebidensya. Violet, ang kapal ng mukha mo. Nagbukas ka ng bridal suite ng ganun. Naghanap ka lang ng gulo. Naku, masama to. Nagkamali ako. Hinahabol niya ang formula. Gusto niyang gamitin to para ilaglag si Hazel. At gusto niyang mabusan matindi si Hazel. Nathaniel, hindi lang ako nagpapasikat. Ginagawa ko to para sa legacy ng Russell Manor. At para sa reputasyon ng Russell family. Hayaan mo siyang subukan. Gusto kong makita kung ano pang mga maduming taktika ang natitira sa kanya. Tingnan mo to, tita. Russell Manor heirloom to. Ito ang pinakalihim naming lumang formula. Laging tinatago ni Nathaniel sa vault. Pero ngayon, nasa bridal suite na lang. Malinaw na si Hazel ang kumuha. Tita, pakisiguradong mapanagot siya para mapanatili ang standards ng pamilya natin. Hazel, malinaw na malinaw ang ebidensya. Paano mo ipapaliwanag to? Iyon pala ang plano niya. Ginamit niya ang lumang issue para atakihin ako. Oo, kinuha ko ang formula. Pero binalik ko rin kay Nathaniel nung wedding night namin. Hindi niya tinanggap, kaya naiwan sa bridal suite. Kasalanan ko yon. Aaminin ko at pananagutan lahat. Ma, ang sinaunang formula na ito ay ako mismo ang nagbigay kay Hazel at pinayagan ko siyang pag-aralan. Si Hazel ang aking legal na asawa. Hindi siya tagalabas. Nagmula siya sa angkan ng Thornton ng medisina. May napakahusay na kakayahan at mabait na puso. Ang pagpapaaral sa kanya ng mga formula ng pamilya Russell upang paunlarin ang medisina at iligtas ang mga buhay ay isang marangal na layunin. Nathaniel, dahil sa malalim mong pagmamahal, ako, si Hazel Thornton, sa buhay na ito, iaalay ko ang natitirang araw ko sa pagbabayad sa'yo. Hindi kita kailanman bibiguin. Salamat, asawa ko, sa paglilinis ng pangalan ko. Violet, makitid ang isip mo, inabuso ng selos, at paulit-ulit mong pinaratangan ang babae ng bahay. Sa paggawa mo ng gulo, napakasama ng mga hangarin mo. Hazel, mahal ko. Nagkamali ako sa'yo. Buong puso si Hazel sa pag-aaral ng formula, nag-alaga sa mga tao, at nanatiling kalmado kahit siniraan. Pinanatili niya ang kanyang integridad, ang ganitong pananaw at ugali. Ginagawang karapat-dapat siyang mamahala sa Russell Manor. Sa kabilang banda, si Violet may hidwaan na pang sarili at ginagamit ang mapanlinlang na paraan. Masama siyang tao sa kaibuturan at hindi na mapapatawad. Simula ngayon, itinataboy si Violet mula sa lungsod at hindi na siya maaaring bumalik. Pagkatapos ng nangyari kanina, ang dami mong pinagdaanan. Tara, magkwentuhan tayo. Salamat sa kabutihan mo, Prinsesa Donna. Wala lang yon, parang walang kwenta lang na drama. Ayos lang ako. Dati, naririnig ko ang mga chismis na pasaway ka daw. Nakulang ka daw sa disiplina sa bahay. At hindi mo daw kaya ang Russell Manor. Ngayon na nakita kita, nakita kong puro kalokohan lang yon. Sobrang bait mo, Prinsesa Donna. Hindi talaga ako sanay sa lahat ng mga formalidad na to.
Marami na akong mali simula nang lumipat ako dito dahil na rin sa pasensya ng asawa ko at sa kabutihan mo, Prinsesa Donna. Ang kaya ko lang naman ay maging totoo sa sarili ko at gawin ang bahagi ko. Para maipakita na karapat-dapat akong maging lady ng bahay. Prinsesa Dana pa rin ang tawag mo sa akin? Oh, Mama. Bihira ang tao na ganito ka marespeto at mapagpakumbaba. Nakikita mo lahat, hindi ka makitid ang pananaw. Mas alam mo pa ang umikot kaysa sa mga spoiled na mga bata. Swerte si Nathaniel sa'yo. Talagang biyaya ito para sa kanya. Ang maging bahagi ng Russell family at mabigyan ng malasakit ng asawa ko, swerte ko talaga. May tanong ako sa'yo. Palaging sinasabi ng mga tao na may feelings ka daw kay Nicholas Griffin. Totoo ba yon? Bata pa ako noon, masyadong inosente. Nahalintulad ko ang kabaitan ng isa sa totoong pag-ibig. Nagkaroon lang ng walang kabuluhang paghabol. Ngayon, kilala ko na ang sarili ko. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi yung first crush. Mas mahalaga yung meron kang asawa na tumutulong sa'yo pag may problema at pinoprotektahan ka kahit gaano kahirap. Ang puso ko, nasa tamang lugar na talaga. Ang bait mo talaga, anak. Mahal mo at tapat ka. Hindi na sayang ni Nathaniel ang pagmamahal niya sa'yo. At tama ang tiwala ko sa'yo. Ang nakaraan parang anino lang. Simula ngayon, asawa ko lang ang mahalaga sa buhay ko. Wala nang iba. Dahil pareho na kayong sigurado, wag na kayong magpatagal pa at wag hayaan na magkahiwalay pa kayo. Ihanda na ang master suite. Sindihan ang mga kandila ng kasal. Hayaan si Nathaniel at Hazel na umakyat sa kwarto at magpahinga. Hanggang wala akong utos, walang pwedeng mangdisturbo sa kanila. Salamat po, Mama. Kanina, sinusubukan tayo ni Mama. Lahat ba ng sinabi mo kanina totoo na naka-move on ka na kay Nicholas at hindi ka na obsessed sa nakaraan? Dati kasi, ang tanga ko talaga. Hindi ko nakikita ang tunay na ugali ng mga tao. Nabigo ko yung talagang nagmamahal sa akin. Yung pinakamabait na lalaki sa mundo, nandyan lang pala sa tabi ko mula pa noon. Hindi na ako titingin sa iba, promise. At hindi nakita kailanman pagtataksilan, kahit kailan. Gabi na. Dapat magpahinga ka na. Ako. Doon ako sa kabilang kwarto. Si Mama, grabe, ang bilis ng kilos. Hon. Nakakandado ng mahigpit yung pinto. Saan mo balak pumunta? Hazel, tigilan mo na yan. Hindi ako nagbibiro. Binabawi ko lang lahat ng mali ko dati. Yung nararamdaman ko, yung pagmamahal ko, at ang natitirang buhay ko. Lahat yon, ibibigay ko na sa'yo. Sa'yo lang. Alam mo ba talaga yung sinasabi mo o yung ginagawa mo? Gusto ko maging mabuting asawa para sa'yo. Hon, wag mo na akong iwasan. Pwede ba? Hazel, alam mo bang may kapalit? Ang pagiging ganito mo kaprangka? Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Hazel, dati, palagi mong sinasabi na si Nicholas lang ang mahal mo. Ngayon, ikaw na mismo ang lumalapit sa akin. Alin sa dalawang Hazel ang paniniwalaan ko? Masakit talaga yung nagawa ko sa kanya noon. Kaya hindi na niya siguro ako mapapatawad agad. Takot na siyang magtiwala sa akin. Magpahinga ka na. Diyan na lang ako sa upuan ngayong gabi. Walang kailangang madaliin. Yung distansya at sugat ng nakaraan, unti-unti ko yung aayusin, araw-araw. Buong buhay ko. Dahan-dahan kong patitibayin ulit ang puso niya. Papagalingin ko siya at ipaparamdam ko sa kanya na totoo at tapat ako sa pagmamahal ko. Nasa bahay na si Miss Thornton. Bakit wala si Lord Nathaniel kasama niya? Abala siya sa trabaho. Hindi siya makaalis ngayon. Tingnan mo siya. Kahit si Lord Nathaniel, hindi man lang sumabay sa kanya umuwi. Mukhang hindi siya pabor sa Russell Manor. Nagkalat siya dati. Kahit sino sa posisyon niya, magkakaroon ng sama ng loob. Hindi niya kayang makipagtalunan. Malamang, alam niya kung gaano nakakahiya ang kalagayan niya. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Chismis lang yan. Huwag mong damdamin. Tara na. Oh, Hazel, sa wakas nakabalik ka na. Ito ang unang bisita matapos ang kasal. Sa sobrang mahalagang araw, pero wala si Lord Nathaniel. Pag may ibang nakakita nito, hindi mo alam kung paano sila magchichismis. Hazel, sobrang maarte ka talaga. Kakatapos lang ng eskandalong nangyari bago lang. Tapos ngayon, wala pa si Nathaniel. Siguradong mag-iisip ang iba na hindi masaya ang kasal nyo. Malinis ang reputasyon ng pamilya Thornton. Hindi kami pwedeng maging katatawanan dahil sa'yo. Dad, Mom, mataas ang posisyon ni Nathaniel. Marami siyang trabaho. Hindi niya sinasadyang lumiban ngayon. Ang kasal ay dapat may tiwala at pagkakaisa. Bakit kailangan pa ang pag-aalala sa itsura? Hazel, wag mong lokohin ang sarili mo. Sa tingin ko, pinagsisisihan ni Lord Nathaniel na pinakasalan ka.
Ngayon, ni hindi na niya kayang pumunta sa Thornton Manor. Mataas ang posisyon ni Nathaniel at marami siyang responsibilidad. Hindi sinasadya ang hindi niya pagdalo. Ang tunay na diwa ng kasal ay pagkakaunawaan at pagkakaisa. Bakit kailangang tutukan ng formalidad lang? Hazel, tigilan mo na ang panloloko sa sarili mo. Sa tingin ko, malamang pinagsisisihan na ni Lord Nathaniel ang pagkakasal ninyo. Ngayon, ayaw na nga niyang tumawid sa pinto ng Thornton Manor. Mukha namang sobra kang nakikialam sa mga bagay ko. Alam na mula pa noon kung ano ang tama o mali, pero ayaw mo pang tigilan. Wala ka lang bang magawa o sadyang naglalagay ka lang ng gulo? Ang gusto ko lang, ay damayan ka dahil sa malasakit. Paano mo naman nagawang baliktarin ang intensyon ko? May panunuya sa bawat salita mo at inaatake mo ako sa bawat linya. Tawag mo dyan, kabaitan? Ako ang may bahay ng Russell Manor, legal na asawa. Ang relasyon naming mag-asawa ay hindi para husgahan ng iba. Tungkol naman sa'yo, bilang anak ng kerida ng pamilya Thornton, imbes na magpakumbaba, chismis pa ang inaatupag mo araw-araw. Hindi ka ba natatakot na mapahiya bilang isang dalagang disente? Hindi po totoo. Hazel, bata pa si Kennedy. Nagbibiro lang naman siya. Bakit kailangan mong maging ganyang kalupit sa kanya? Kapag pinayagan mo siyang bastusin at punahin sa harap ng pamilya ang sariling kapatid, lalong lalaki ang ulo niyan sa mga susunod na araw. Pagpapabaya sa mali ang tunay na makakasira sa kanya. Boss, ma'am, narito na po si Lord Nathaniel. May dala ang mga tauhan niya na napakaraming kaban ng regalo. Mula pa sa gate ng bakuran, nakahilarang papasok sa hardin. Kahit naging abala ako sa trabaho, hindi ko dapat hinayaan na mapasama ang loob mo. Sismis lang naman iyon. Hindi ko naman inintindi. Ama ng asawa, ina ng asawa. Naabala lang ako sa ilang bagay, kaya medyo nahuli ang dating ko. Sana mapatawad ninyo ako. Hindi ka naman nahuli. Ang pagbisita ni Lord Nathaniel sa bahay namin ay isang karangalan para sa pamilya Thornton. May nagchismis lang tungkol sa relasyon ng asawa ko at ako. Pinakasalan ko si Hazel bilang legal na asawa ko. Ang mahalaga sa akin ay ang ugali at puso niya. Malalim ang pagmamahalan naming mag-asawa. Kung may mga haspa ulit magkalat ng chismis o maghusga sa asawa ko, sa akin sila mananagot. Hindi siya nauunang magsabi ng matatamis na salita, pero sa nakaraan, at ngayon, lagi siyang tumatayo, para ipagtanggol ako ng walang pag-aalinlangan. Bata lang siya. Nagsalita ng hindi tama. Huwag niyo pong intindihin, Lord Nathaniel. Ang pagbabalik ng nakakatandang kapatid ay masayang okasyon para sa pamilya. Bilang nakababatang kapatid, imbes na magpakita ng respeto, nagpakasuwail ka pa. Kulang ang kasamang kasal na inaasahan sa isang dalagang galing sa magandang pamilya. Sana, mas bantayan mo ang salita at kilos mo at manatili ka sa dapat mong kinalalagyan. Ako? Alam kong nagkamali ako. Hindi ko inintindi yung chismis ng iba, pero palagi niya akong pinoprotektahan sa likod niya. Ito mismong lantad na paboritismo, ang tunay na nagpapainit ng puso ko. Ang plaka na ito, na kumakatawan sa Thornton Divine Medicine na pamana, ang plaka ng gamot na itim na kahoy, dapat akin yan. Matagal na akong nag-aral ng gamot. Bakit siya ang nakakakuha nito? Ngayong araw, kukunin ko ulit ang token. Dad, Mom. Si Hazel ay kasal na sa Russell Manor ngayon. Buong araw siyang abala sa mga gawain sa bahay. Wala na siyang oras sa klinika ng Thornton. Ang posisyon bilang Thornton Medical Successor. Dapat mapunta sa mas may kakayahang tao. Kennedy, itigil mo ang kalokohan mo. Ano bang ibig mong sabihin? Dahil si Hazel ay wala ng interest sa gamot, pakiabot na ang plaka. Hayaan mong ako ang magmana para bigyang pugay ang pamana ng pamilya natin. Iniisip mo ba na sapat na ang kakayahan mo sa medisina? Para mapanatili ang pamana natin? Na-memorize ko ang medical text. At nagmaster ako sa pharmacology. Walang makakatalo sa galing ko. Bakit hindi tayo magtagisan ngayon? Kung natatakot ka, ibigay mo na lang ang plaka. Kung matalo ako, ibibigay ko agad. Pero kung ikaw ang matalo, magpakatino ka na lang. At huwag mo nang pagnasaan ang hindi sayo. Tanggap ko. Master, Madam, si Mr. Allen mula sa katabing bahay ay nagkaproblema sa kalusugan. Walang malay siya at nangingisay. Mahina ang paghinga niya. Dinala siya dito ng pamilya niya para magpagamot. Sakto ang timing. Ang emergencies ang totoong pagsubok sa mabilis mag-isip ng isang doktor. Kayong dalawa gagamitin ang pasyente bilang pagsubok. Isa-isa kayong maggamot. Ang makakaligtas sa kanya, panalo. May tao ba dyan? Dalhin siya agad sa hall. Malalim at mahigpit ang pulso. May puti at mamanikang patong ang dila. Ito ay isang pag-atake ng hangin at lamig. Ang malamig na pathogen ay bumabara sa mga meridian, kaya nagdudulot ito ng matinding konvulsyon. Dapat natin gamitin ang karaniwang acupuncture para layasin ang lamig. Kunin mo ang mga pilak kong karayom. Paano ito nangyari? Tama naman ang technique. Bakit lalong lumalala ang kondisyon? Umatras ka. Kung maghintay pa tayo, hindi na natin maililigtas sila. Ito ay seryosong kaso ng tunay na init at maling lamig. Ang kumbulsyon at malabughaw na kulay ng balat ay dulot ng sobrang init na naiipon sa loob ng katawan. Nagmumukhang parang napapalayas ang enerhiya sa loob. Ang prioridad ngayon ay buksan ang diwa
pababaan ng apoy sa atay, at paramihin ang mahalagang kakanyahan. Kunin agad ang malamig na halamang gamot. Wala na ang higpit sa dibdib ko. Mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ang diagnosis mo ay detalyado at ang gamutan mo ay nakakamangha. Emilia, mas magaling ka sa klinikal na gawain kaysa sa kahit sino pa. Seryoso mong pinag-aralan ang mga medical na libro. Madali lang sa'yo ang pagharap sa mga karaniwang sakit. Pero mas komplikado at mapanlin lang ang mga sakit sa totoong buhay. Mahirap malaman kung alin ang totoo at alin ang hindi. Kung basta mo lang susundin ang mga libro at mag-focus lang sa panlabas, hindi mo lang mabibigo ang mga pasyente. Pwede ka pang makapaminsala. Ang pamana ng medisina ng pamilyang Thornton, bitbit ang buhay at kaligtasan ng mga tao, at pati ang pundasyon ng pamilya natin. Hindi ito ginawa para lang sa kasikatan at pera. Ngayong araw, muntik ka nang magdulot ng kapahamakan. Dapat mong pag-isipan ito ng malalim. May alam ka, pero masyado kang padalos-dalos. Hindi talaga uunlad ang galing mo sa medisina. Ngayong tapos na ang laban, sana panindigan mo ang pangako mo. Kennedy, kulang ang galing mo at muntik ka nang magdulot ng sakuna. May gusto ka bang sabihin para sa sarili mo? Simula ngayon, isang buwan kang hindi makakalabas para magmuni-muni. Araw-araw mong kokopyahin ang mga kaso sa medisina at rerepasuhin ang mga pagkakamali mo ngayong araw. Magpakabait ka simula ngayon. Kung susubukan mo pang makipag-away, hindi na kita palalagpasin. Aw. Muntik nang hindi matuloy, buti na lang. Pumasok ka, Emilia Pastores. Walang kapantay ang galing at kalmado mo, Emilia Pastores. Emilia Pastores, Ma'am, kahit kasal ka na sa Russell Manor, basta't kailangan ka ng Thornton Clinic o ng pamilya, mananatili kang tamang tagapagmana ng medisina ng pamilyang Thornton. Dad, huwag kang mag-alala, Ma'am. Kahit malayo ako, ang ugat ko ay palaging nasa pamilya Thornton. Hanggang sa huling araw ko, aalagaan ko ang pamana ng medisina ng Thornton. Gawin mo lang kung ano ang gusto mo. Matagal ko nang pinanghahawakan ng integridad ko at nananatili sa sarili kong prinsipyo. Hindi ko kailanman kailangan ang pagtanggap ng ibang tao. Pero ang bihira ay binibigyan ako ng tiwala ng mga magulang ko at minamahal ako ng asawa ko. Hindi niya sinusubukang pigilan ako, tahimik lang siyang sumusuporta sa lahat ng mahal ko at mga pinaninindigan ko. Walang halaga ng papuri o suporta mula sa mundo ang mas hihigit sa walang kondisyon niyang suporta. Nathaniel, panahon na para tuluyang alisin ang lason sa katawan mo. Madam, nakahanda na ang gamot sa paliguan, pati na ang mga karayom. Magbabantay ako sa labas ng bakuran. Hindi kita iiwan. Walang sinumang mag-aabala sa iyo. Salamat talaga. Anong ginagawa mo? Paliguan ng gamot para maalis ang lason. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na, ikaw ang nagpilit ilipat ang lason ng ice goo mula sa katawan ko. Papunta sa katawan mo, ikaw ang humarap sa kamatayan para sa akin. Ngayon, nakatanim na ang lason sa iyong ugat at buto, lumalala ito bawat araw. Hindi sapat ang karaniwang gamutan. Kailangan kong gamitin ang paliguan ng gamot na solar para mailabas ang lason. Pagkatapos, gagamitin ko ang Dragon Needle Technique para maprotektahan ang mahalagang parte ng katawan mo. Sa huli, lilinisin mo ang parang malitan para mapilitang lumabas ang naipong lason. Masakit ang proseso. Magiging napakasakit nito. Subukan mong tiisin. Huwag mong intindihin. Hindi ko sinadyang iligtas ka nang ilipat ko noon ang lason. Kinailangan lang talaga ng sitwasyon. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Sobra akong nakikialam. Si Lord Nathaniel talagang tapat sa tungkulin. Hindi talaga ako ang dahilan. Ikaw, anong ginagawa mo? May sariling paraan ang Dragon Needle Technique. Kailangang magsalo sa paliguan ang manggagamot at pasyente. Kailangan magtugma ang ating enerhiya para mailabas ng buo ang lason at maitama ang pag-alis nito. Bakit ka ang lapit-lapit? Wala kang respeto sa personal space. Masalimuot ang mga akupoint para sa Dragon Needle Technique. Kapag nagkamali lang ako ng kaunti, babagsak ang gamutan at mapapahamak ang mga ugat mo. Kung hindi ako lalapit, paano ko gagamutin ng tama ang taong nagligtas sa buhay ko? Sobrang tense mo, Lord Nathaniel. Takot ka ba sa sakit? O takot ka sa akin? Nakakatawa ka. Hindi ako natatakot sa sakit. Mag-focus ka sa mga karayom. Huwag kang malito sa mga biro mo. May mali. Emilia, buong-buo ang tiwala ko sa'yo. Pinayagan kitang lumapit para mag-acupuncture. Pero para kay Nicholas, ginamit mo lang ang detox bilang dahilan para kunin ang buhay ko. Hindi ako yon. May banyagang lason sa katawan mo. Kaya nag-react ng ganito dahil nagsalubong ang dalawang lason. Hindi ganyan ang akala mo. Tama na ang panlalambing mo. Hindi mo na ako maluloko. Simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa kahit anong sabihin mo. Bakit ayaw mong maniwala sa akin?
Sir Nathaniel, mayroon akong napakahalagang natuklasan. Yung waiter sa cafe kung saan kayo nagpahinga ng mga katrabaho mo kanina, sinuhulan siya ni Nicholas para maging informante. Habang hindi ka nakatingin, nilagyan niya ng lason ang tsaa mo. Sir Nathaniel, ilang araw ka nang nagtatrabaho. Sobrang nakakapagod na. Kaya uminom ka muna ng mainit na tsaa at magpahinga. Yun pala yon. Napadalos-dalos ako. At napagbintangan ko siya ng mali. Kanina lang, masyado akong padalos-dalos. Nagsalita ako nang hindi pa nalalaman ang totoong dahilan. Nagawa kitang mali. Nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Nalaman ng aking seguridad na si Nicholas ang may kagagawan. May pinagawa siyang maglagay ng lason sa tsaa ko kaninang araw. Sinabi ko na sa'yo dati. Panlabas ang lason. Hindi ka nakinig kahit isang salita. Diretso kang umalis ng galit na galit. Grabe ang sakit na nararamdaman ko noon. Hindi na kalmado ang isip ko. Kaya wala ng kontrol sa sarili ko. Hindi ko sinasadyan magduda sa'yo. Tapos na to. Wala nang silbi pag-usapan pa. Nagbabanggaan ng 2 lason sa katawan mo. Hindi pwedeng matagalan pa. Uulitin ko uli ang gamot. At maghahanda ng gamit panligo mamayang gabi. Bakit ang lapit mo? Wala kang pinipiling distansya. Ang mga puntos ng karayom para sa Dragon Array, sobrang komplikado at maselan. Kapag nagkamali ako kahit konti lang, hindi gagana. Pwede pa nga makasira ng ugat mo. Kung hindi ako lalapit, paano ko matutulungan ang nagligtas sa akin para matanggal ang lason sa katawan mo? Lord, sobrang tense ka. Takot ka ba sa sakit? O takot ka ba sa akin? Hindi. Huwag magmadali sa gabi. Sobrang pagod ako ngayon. Dahil hindi ako okay. Hindi magiging kasing epektibo ang gamutan. Sa susunod na lang natin gawin. Regular na gamutan lang naman to. Lord Nathaniel, bakit mo iniiwasan? Baka naman yung nangyari sa tub. Yun ang naging dahilan ng pagkailang mo. Tama na ang hula. Mahina lang talaga ako. Hindi ko kaya ang pagod. Grabe, wala talaga. Pero hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng oras maghanda. Si Nathaniel, magpahinga ka lang. Aalagaan kita. Walang masamang mangyayari sa'yo. Ako ang unang nagtanim ng Western Ice Parasite. Nabalak kong gamitin para kontrolin si Hazel. Pero hindi ko inasahan na sobrang tapat ni Nathaniel. Na buong puso niyang itinransfer ang parasite sa sarili niyang katawan. Kung handa siya na mamatay para kay Hazel, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Noong isang araw, isinapak ng taong ko undercover sa tea shop. At palihim niyang nilagyan ng malamig na lason ang tsaa ni Nathaniel. Ayos, magaling. Ngayon na may doble siyang lason sa katawan, araw at gabi siyang naghihirap sa matinding sakit. Malaking malasakit si Hazel kay Nathaniel. Hindi siya basta-basta papayag na makita lang siyang pinapatay ng parasite. Ano ang susunod mong hakbang? Kung gusto niyang bumagal ang bisa ng lason sa katawan ni Nathaniel, kailangan niyang ipalit ang lumang reseta ng Russell Manor. Halos nakuha ko na iyon dati. Pero pumalya ako sa huling segundo at tuluyang nasira lahat ng plano ko. Ngayon, sisiguraduhin kong makuha ko na ito. Paano kung hindi siya pumayag? At tumanggi siyang ibigay ang reseta? Kung ayaw niyang ipagpalit, pwede na niyang simulang pagplanuhan ang libing ni Nathaniel. Gusto kong malaman, sa puso niya, kung mas mahalaga ang malamig na lumang reseta o si Nathaniel. Madam, huwag po kayong masyadong mag-alala. Siguradong gagaling si Lord Nathaniel. Hindi maganda sa kalusugan ninyo ang magkulong lang sa bahay maghapon. Mas mabuti pong lumabas kayo at magpalamig. Sana nga po. Hazel, grabe, ang sarap naman. Dito pa tayo nagkita. Nicholas, hindi ko akalain na lakas loob mo pang bumalik sa lungsod. Ang kapal ng mukha mo. May gusto akong pag-usapan ng pribado sa amo mo. Maghintay ka muna sa likod. Ayos lang. Hintayin mo ako sa tindahan sa unahan. Pupunta ako doon maya-maya lang. Ang cold toxin sa katawan ni Nathaniel ay unti-unti siyang kinakain ng buhay. Hindi mo kayang pigilan ang epekto nito. At malamang pagod ka na rin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ayaw ko nang paikot-ikot pa. Ako ang nagpasok ng cold toxin kay Nathaniel. Na nagpalabas ng lason. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa ngayon, ako lang ang may antidote sa buong mundo. Ilang taon na ang nakalipas, ikaw ang nilason ko gamit yung ice venom. Si Nathaniel, nilagay sa panganib ang sarili para ilipat ito sa katawan niya. Tinaya niya ang buhay niya para sa'yo. Ang pagmamalasakit niyang yun. Sobrang nakakatouch. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Pero walang kwenta ang pagmamalasakit. Sa huli, wala rin itong pupuntahan kundi kamatayan.
Kailanman, hindi ko siya iiwan. Kung ganon, ibigay mo sa akin ang sinaunang formula ng pamilya Russell. At ibibigay ko ang antidote. Gusto pa rin niyang makuha ang formula. Dahil hawak niya ang buhay ni Nathaniel, kailangan kong sumunod pansamantala para gumaan ang sitwasyon. Kahit ano gagawin ko para mailigtas si Nathaniel. Hazel, hindi ako tulad ni Nathaniel. Anong ibig mong sabihin? Kahit sino pa ang piliin mo noon, o kung sino pang naging kasama mo, lahat ng nangyari dati, pwede kong bigyan ng bagong simula ang dalawa natin. Gusto mo pa rin ako? Kapag tapos na ang lahat, hindi na kita bibiguin. Nicholas, sa panaginip mo lang yan. Bumalik ulit ako sa mundong ito. Para protektahan si Nathaniel, siguraduhin na ligtas ang formula, at ilantad ang lahat ng kalokohan mo. 2 araw mula ngayon, dalhin mo ang formula. Pwede kang kumuha ng antidote. O sumama ka sa akin. Ang kulit mo buong araw. May nangyari ba? Ngayong araw, nakasalubong ko si Nicholas. Binigyan niya ako ng ultimatum. Sa loob ng 2 araw, kung ibibigay ko ang Russell's secret formula, ibibigay niya ang antidote. O kaya, pwede kong kunin ang formula at sumama sa kanya paalis sa syudad. Pumayag ka ba? Nagkunwari lang akong pumayag para mapigil siya saglit. Pwede natin siyang lokohin at talunin sa sarili niyang laro. May plano ka naman. Sabihin mo na ang detalye. Gagawin ko lahat ng sabihin mo. Sa loob ng 2 araw, makipagkita ako sa kanya gaya ng napag-usapan. Magkukunwari akong makipagpalitan ng formula sa kanya. Dalhin mo ang mga tao mo para mag-abang at lubos nating dudurugin ang mga plano nila ni ang Dark River Organization. Tatapusin na natin to. Ayos yan. Kahit lason pa rin ang kalagayan ko, ang kalaban siya, kaya ko pa rin yun. Makikipagtulungan ako sa'yo. Kung ganito ka kooperatibo, Lord Nathaniel, hindi ka ba natatakot na baka kunin ko talaga ang formula? At sumama sa kanya? Hindi mo gagawin yon. Kung gusto mo talagang umalis, matagal mo na sanang ginawa yon. Pinag-aaksayahan mo pa ng effort magkunwari para kay Nicholas. Dahil para sa akin, Hindi ko inakala na ang taray nating Lord Nathaniel. Sobrang kilala na ako ngayon at may tiwala na rin sa akin. ang tanga ako dati, mali ang tingin ko sa'yo. Kung hindi ako nagtitiwala sa'yo ngayon, wala nang pag-asa talaga ako. Kaya makipagtulungan ka na, Lord Nathaniel. Tatanggalin ko ang lason sa katawan mo ng tuluyan. At sa mga susunod pang taon, magiging malusog ka at walang sakit. Mag-ingat ka rin? At wala ang sarili mo. Oo, gagawin ko yon. Susunod lang ako sa'yo. Hazel, alam ko na. May nararamdaman ka pa rin para sa akin pagkatapos ng lahat. Oo. Gusto kong umalis sa lungsod kasama ka. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko ang formula, dadaling kita palayo sa lahat ng to. At poprotektahan kita habang buhay. Ibigay mo na sa akin. Hazel. Ikaw. Nicholas, akala mo talaga na basta-basta na lang akong susuko sa'yo at pabayaan kang kontrolin ako? Hazel, anong lakas ng loob mong lokohin ako? Simula pa lang, nilalaro na kita sa sarili mong laro. Lahat ng yon, palabas lang. Akala mo ba kapag binara mo ang pressure points ko at pinanatili mo akong nakadapa, panalo ka na agad? Ang yabang mo naman? Oh, anong susunod mong galaw? Mas, lumabas ka na. Lahat humanda na. Madam, sumuko ka na. Akala mo ba sa mga mumurahing paandar na yan, mapapaikot mo ako? May inilatag na akong bitag. Mag-isa ka na lang ngayon, wala ka nang matatakbuhan. Bitag daw? Sino ba talaga ang nababitag? Malalaman pa natin yan. Nalason si Nathaniel. Kaunting oras na lang ang natitira sa kanya. Ni sarili niya, hindi niya na kayang ligtas. Sino pang magtatanggol sa'yo? Ganun ba? Nathaniel, paano ka namang okay?
Hindi sapat ang mga baguhan mong lason para patumbahin ako. Pinapasok mo lahat ng problemang to, tapos sobrang lapit mo pa sa akin. Hindi ka ba natatakot na baka maging gahaman ako? At samantalahin ko tong pagiging malapit natin? Ikaw naman ay akin na. Sige lang, namnamin mo kung gusto mo. Kailan ba ako umiwas sa'yo? Ramdam ko na parang tumatago sa mga buto ko ang gamot. Ikaw lang ang makakapagpainit ng katawan ko at makakapagpakalma sa isip ko. Kaya umasa ka na lang sa akin. Sasamahan kita ngayong gabi hanggang tuluyang mawala ang lason sa katawan mo. Nicholas, masyado mong minamaliit ang kakayahan ko sa medisina. Yung bitag na pinaghirapan mong gawin sa harap ko at ni Nathaniel, wala lang yun. Parang biro lang na walang kwenta. Max, dalhin mo ang mga tao mo at umatake na ngayon. Patayin sila. Lahat ng miyembro ng Dark River, sumugod. Sinubukan mong gamitin ang lason para pilitin kami gamit ang formula. Iniisip mong kaya mong paghiwalayin ako at si Nathaniel Russell para maangkin ang sinaunang formula. Ngayon, papanoorin ko sa iyo habang ang mahal mong Dark River na grupo ay tuluyang nabubura. Lahat ng plano mo nauwi sa wala. Paano nangyari ito? Pinaghandaan ko ito ng maraming taon, isang perpektong plano, bawat hakbang kalkulado. Isang bitag na pinagpaguran kong buuin. Paano ako natalo ng ganito? Nagpalaki ka ng sarili mong mga mersenaryo, nakipagsabwat sa mga siraulong elemento ng Dark River. Ginulo mo ang syudad at mga taong may kapangyarihan, at sinubukan mong patayin ang mga matataas na opisyal. Masama ang mga intensyon mo. Lahat ng ginawa mo, hindi mapapatawad. Nagplano ako ng taon-taon. Isang hakbang na lang at nakuha ko sana ang gusto ko. Dahil sa pagkasobsob mo at kasakiman mo, kahit anong gawin para matupad ang gusto mo, nasaktan mo ang mga walang kasalanan. Kaya ko sanang gamitin ang sinaunang formula para magkaroon ng kapangyarihan at makuha ang lahat. Kung hindi ninyo ako patuloy na hinabol at sinira ang mga plano ko, hindi sana ako nauwi dito. Masyado kang tuso para sa sarili mo. Sa huli, nasaktan ka lang din. Mula nung ginamit mo ang lason na iyon at nilagay ang mga bitag mo, ipinilit mong paghiwalayin kami ni Nathaniel, nakadikit na sa kapalaran. Ang pagkatalo mo. Malinaw ang hustisya, ang kabutihan at kasamaan, natatanggap ang para sa kanila. Ngayon katapusan na ng lahat ng mga isinubok mong plano. Dumating na ang punong tagasilbi mula sa palasyo, dala ang utos ng emperador. Sa biyaya ng langit, ipinababatid ng emperador ang kanyang utos. Ang mga nag-aalsang anhe ay nagkubli sa kabisera ng ilang taon, palagi ang nag-uudyok ng kaguluhan at inilalagay sa panganib ang pamahalaan at mga mamamayan. Si Nathaniel Russell at si Hazel Thornton, na may parehong talino at tapang, nagkaisa upang tapusin ang pagsubok at tuluyang mabura ang mga nag-aalsa. Ang kanilang serbisyo ay naging uliran. Ipinagkakaloob kay Nathaniel ang titulo bilang Prinsipe Nathaniel kasama ng dagdag na sahod at mga lupain at gantimpalang 100 rolyo ng pinong seda. Si Hazel, dahil sa kanyang katalinuhan sa pagbunyag ng mga balak at pagtulong sa kanyang asawa na maprotektahan ang bansa, ay binibigyan ng natatanging titulo bilang ginang ng unang antas, kasama ng mga bihirang kayamanan at ginto. Kayo dalawa, sa pagkakaisa ninyo, na tumulong sa pamahalaan, na may malaking ambag at tapat na paglilingkod, ay labis na pinupuri, upang magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon, ayon sa utos ng emperador. Ang inyong lingkod. At ako, ang inyong hamot na lingkod, ay tumatanggap sa utos. Mabuhay ang emperador. Prinsipe, ginang, tumayo na po kayo. Lubos ang papuri ni kaniyang kamahalan sa inyo. Kayo ang sandigan ng hukuman at ipinagmamalaki ng ating bayan. Ang pagprotekta sa bansa ay tungkulin lamang namin. Hindi namin maaaring angkinin ang lahat ng papuri. Maraming salamat sa inyong pagpunta ng malayo, punong tagasili. Lubos kami nagpapasalamat sa biyayang iginawa ni kanyang kamahalan. Taas kamay ang pagtingin sa inyo ng emperador. Kapag mga ilangan pa ng paglilingkod ang hukuman, hangad na magpatuloy ang prinsipe at ginang sa taos-pusong paglilingkod. Buong suporta ang ibibigay ng pamahalaan.
Hinding-hindi ko bibiguin ang biyaya ng emperador at taos-puso kong tutuparin ang tungkulin. Congratulations, Principe Nathaniel. Congratulations, Madam. Kayo ay walang kapantay sa talino at tapang. Tunay na kahanga-hanga. Bihira lang ang isang babae na may kakayahang magligtas ng buhay sa medisina. At taglay pa ang husay sa estratehiya. Tunay na huwaran ng isang bayani. Walang kapantay ang inyong galing. Aking Ginoo, ang natitirang grupo ni Nicholas sa labas ng lungsod ay nagtitipon para manggulo. Patago silang nagpapakalat ng malamig na lason. Maraming mamamayan na ang nalason at nawalan ng malay. Ano? May mga natira pa ring nanggugulo? Nagpapalason sila gamit ang malamig na lason. Naku po! Nathaniel, pumunta ka na at asikasuhin agad. Tipunin ang mga tao at sumama kayo sa akin para supuin ang mga rebelde. Siguruhing mahigpit ang kontrol sa lason. Huwag hayaang lumaganap pa ang lason. Ikaw ang manguna sa tropa para panatilihin ang kaayusan. Sa akin mo iwan ang mga nalason na mamamayan. Ihahanda ko agad ang mga sangkap na gamot. Aalis ako palabas ng lungsod para gamutin ang mga tao. Mag-ingat ka palagi. Mag-assign ako ng mga tao para bantayan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapahamak ng malamig na lason na yan. Buksan agad ang botika ng mansyon. Kunin ang tuyong luya, ginamot na aconite, snow lotus at iba pang mainit na halamang gamot. Magpakulo ng maraming antidotong decoction. Ihanda ang mga karwahe at sumunod kayo sa akin palabas ng lungsod. Mama, kailangan ko munang gamutin ang mga mamamayan. Babalik ako para makipag-usap pa sa inyo mamaya. Sige, pumunta na. Mag-ingat ka sa lahat ng oras. Huwag mong pipilitin ang sarili mo. Ang prinsipe ang namumuno sa hukbong magsusupil ng kaguluhan at ang madam ang nagliligtas ng buhay gamit ang kanyang medisina. Sila talaga ay perpektong magkapareha. Nagkakaisa ang puso at isipan, pinuprotektahan nila ang bayan. Karapat-dapat talaga sila sa parangal mula kay kanyang kamahalan. Mama, nahuli na lahat ng mga nag-aklas. Napanagot na rin ang mga nagkalat ng lason. Kinuha at sinira na ang lahat ng pulbos na may lason. Wala nang bantang natitira. Nabigyan na ng antidote ang lahat ng nalason na mamamayan. Unti-unti nang nawawala ang lason sa katawan nila. Nag-iwan ako ng mga taong magbabantay sa kanila. Wala nang madaragdag na nasawi. Grabe ang ginawa mong paggamot ngayong araw, ma. Nakakapagod yung sigurado. Ikaw naman ang namuno para tapusin ang kaguluhan. Kaunting kaalaman lang sa medisina ang nagawa ko. Hindi naman masyadong mabigat. Kapiling kita sa pagprotekta sa mga tao. Mas kampante na ako. Emilia Pastores, kalma kang hinarap ang panganib. Nakakabilib ang estratehiya mo. Tama lang na ikaw ang nabigyan ng ganitong karangalan. Sobra mo akong pinupuri, ma. Sinakyan ko lang talaga ang pagkakataon. Swerteng naging maayos ang lahat. Ngayon nahuli na ang mga kalaban at tapos na ang panganib. Nathaniel, wala na talaga ang lason ngayon. Tahimik na ang lahat at stable na ang sitwasyon. Dapat ninyong pahalagahan ang isa't isa. Ang tagal ng gulo, pero natapos na rin sa wakas. Ayos na ring lahat ngayon. Para mapatigil at maayos ang kaguluhan, utang sa'yo ang karangalan. Prince Nathaniel, prangka ka ngayon. Inamin mong malaki ang naging ambag ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung wala kang kakayahan para gamutin ang lason sa akin, kung wala ang plano mo para palitawin sila at gawing maayos ang sitwasyon, malamang naipit pa rin ako sa walang pag-asang lagay. Emilia Pastores, ikaw ang pinakadakilang biyaya ng buhay ko. Nakaraan na ang lahat ng panganib at sabuatan. Simula ngayon, ikaw lang ang gusto kong makasama. Sana'y maging payapa ang mga darating na taon natin at maging malalim ang pagmamahalan natin.